Hindi maiwasang ma-question ni Kath ang 7-year partner niyang si Ryan. Nang sabihin nitong nape-pressure daw siya sa takbo ng kanilang relasyon. Giit po nitong si Ryan, hindi po Ryan ha, Ryan. Masyado raw mabilis si Kath na tila ba may hinahabol. Yung tipong gusto raw po kasi nitong si Ryan, kung tatanungin siya, gusto niya muna mag-enjoy sa buhay at mag-happy-happy muna. O yung chill muna tayo dito. Ayan, pero yung mga tipong mga barkada, inuman, laro-laro muna at mahilig nga raw po sa billiards itong si Ryan. Baka pwede yun muna habang magkarelasyon tayo. Pero yan naman po ang total opposite pagdating kay Kath. Dahil ayon sa kanya, dapat isipin na rin agad ang future. Pero ang masaklap nga lang, itong si Ryan, kaya raw na hindi makita itong si girlfriend niyang si Kath for a week or more. Mapatid lang ang uhaw sa kanyang mga kinahihiligan. O bisyo nga ba talaga ito? Yung barkada, inom, laro. Kung paminsan-minsan ang pakikipagbarkada, pakikipag-inom at paglalaro, okay lang. Pero kung araw-araw na yan, nagagastusan ka, nakasama na talaga sa mga plano mo, ay bisyo na nga po yan. Diba? At naaabala na ang pakikipagrelasyon mo, hindi lang dun sa girlfriend mo, pati sa trabaho mo, baka pati sa pamilya mo. Yan yung mga ganyan. Pero alam nyo mula po sila sa Iloilo, batang-bata pa naman, considering itong sina Kath and si Ryan. At 23 years old at 20 years old. Kaya naman kausapin na natin Kath and Ryan, welcome dito sa Heart to Heart. Hello po kayo po. Magandang tanghali sa inyong dalawa. Ay, magkatabi. Saan ba ang patingin nga nung tako mo. Mamahalin ba yung tako mo? May sarili ka bang tako, Ryan? Wala po. Nangihirap. Doon lang sa pwesto. Wala kang laro ngayon. hindi kami nakakaabala. Natatawa si Pero kasi yan yung sinabi nga sa amin ni Kath, Ang babata nyo pa, sino sa inyo yung 23 years, sino sa inyo yung mas matanda? Ako po. Oo, okay. Pero mas matanda ka. Ako po kaya po. Pero mas bata pa rin itong si Kath, 7 years na kayo na mag-boyfriend at mag-girlfriend. Tama? Yes po. Parang, yes po. Parang inisip mo pa, Ryan. Parang inisip. So to? Parang mula high school pa lang, kayo na talaga. Ngayon ba nagli-live-in na kayo? No po. Hindi po. Hindi naman. Magkasama lang kayo dyan ngayon. Okay. Ayan, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Sabi nga, kanina, itong si Ryan daw, sandali lang. Kahit na 7 years na tayo, easy ka lang. Bakit, Ryan? Yun ba yung dahilan? Bata pa tayo Diba? Mag-ano lang tayo, mag-enjoy na muna. Happy-happy muna. May trabaho na ba kayong dalawa o nag-aaral pa? Ako po nagtatrabaho po. Ryan? Ako, graduating student ako ngayon sa John Bilax. Like Maritime School po. Okay. So, nag-aaral din naman itong si Ryan pa. Kath, ano ba yung sinasabi mo na isipin na natin agad yung future natin? Anong gusto mong gawin? At gusto mong i-adjust naman itong si Ryan sa lifestyle niya? Napapasama na ba? Masyado ba nahihilig sa inuman? Babad ba sa barkada? Napupuyat na sa kabibilyar? Actually, yes po. Actually, that's a problem lang po namin. Like, every day po talaga, before, like, every night, like, good 7 p.m. or 8 or 9, like, good night na, tapos siya mag-a-ask ka siya akin na magpupunta siya ng billiards, tapos uuwi ng like 1 a.m. na or minsan 3 a.m. mga ganun po. And medyo naka-affect po ito sa relationship namin. Especially
um, nag-celebrate din po kami ng 7th year anniversary namin nung August nito lang. Oo. And hindi po kami nakapag-celebrate. Oh, bakit Ganun hindi po. kayo So, nakapag-celebrate? Tampuhan. Opo, tampuhan. No, ayun. Ryan, o yun, may sinasabi nga itong si Kath, ano, na medyo nahihilig, sabi mo, nag-aaral ka, 'di ba? Sa maritime school pa. Papaano mo, hindi ba nagkakaproblema rin sa pag-aaral, 'di ba? Kailangan nyo dyan, maaga pumasok, maayos ang katawan ninyo, kung puyat ng puyat, delikado yan. Yes po. Pero like, kung hindi naman po lagi na maaga yung klase ko, like minsan 1 PM naman, tapos minsan meron din 7 AM. Pag 7 AM, tutulog pa ako minsan ng 11 or 12, tapos gising ako ng 6 pa school. Oh, Ryan. Tapos sorry. Gaano kadalas sa isang linggo na ikaw ay lumalabas kasama yung barkada? Natatawa si Kath doon sa likod. like hindi naman po kami lagi lumalabas, like sa boarding house na minsan, iinom. yung bilyaran. Nasa tabi po ng boarding. Katabing-katabi. Oo, hindi naman pwedeng lipat nga kayo. Layo nyo nga yan dito. At nahihila ako eh. Hindi, pero alam nyo ako nahilig din ako sa pagbibilyar. Halos nung kasing edad din ako ni Ryan. 'Di ba? But not necessarily, sabi ko nga, akala ko ang bilyar noon ay para siyang it's a form of sugal. Well, yung iba kasi nagsusugal dyan. Pero kami talaga, lalo pa nga naging strong yung bond namin ng mga kabarkada ko. 'Di ba? Na hanggang ngayon magkakaibigan pa rin kami. Medyo mahirap ng mahirap ng yumuko para sa akin Kaya hindi ako nakakapagbilyar ngayon. Nood-nood na lang. Sakit na rin sa balakang pagka tumutumbok. Ayan, pero well, sabi nga natin sa ganyang mga edad, 23, 20 years old, syempre gaano ba kaseryoso yung pagseseryoso para sa future na gusto mo na, Kath, na gawin naman nitong si Ryan? Actually, hindi. Talaga, na-realize na pala siya. Like, nung pagka-graduate, hanap po agad ako ng work. So, I thought, like, yung mga promise namin noon, like, parang unti-unti na siyang mag-i-improve. Like, makapag-travel na kami. Kahit paminsan-minsan, mga ganong type po sana ng relationship. Like, mag-enjoy po kami. Ganon. Kaso nga lang po, yun, hindi ko alam na na-pressure ko na pala siya. Pero, gusto niya pa pala muna mag-enjoy or makapag-explore po. And yes, batang-bata pa nga po kami, pero yun siguro yung disadvantage din kasi nag-start kami ng sobrang aga pa din. And kung iisipin 7 years, sobrang tagal na din namin na parang ang sayang if like masisira pa, parang ganun. So naisip ko talaga yung future na mga ganun po. Yan. Pero Ryan, ikaw naman ay open syempre sa ilang mga pagbabago. Of course, kung mahal nyo naman at gustong i-keep yung relationship ninyo, lalo na at maganda naman din yung hangarin itong si Kath. Baka naman si Kath din ay naghihintay lang rin ng oras para sa'yo na imbis na ikinapupuyat mo kasama ang tako at yung tinutumbok-tumbok mo na 9 ball o 8 ball. Kung rotation man yung nilalaro mo, syempre, baka naghihintay rin na may oras, sana tayo na lang magkasama, sana magpahinga na lang tayo or mag-travel kaya tayo kung meron ka namang panahon. Baka yun din ang kinukulang na dito kay Kath. Yes po, sa palagay ko po, yun nga yung mga kulang dito. Tapos like na mas lagi na ako nasa bilyaran, tapos minsan po na wala na akong time sa relasyon namin, na mas gusto kong piliin na mag-enjoy lagi sa barkada ko kasi like po kuya, masasabi ko lang na like 'di ba 7 years namin ako. Yes. Sabi ko then
Tapos like, I want to explore something new in my life. Mhm. Na gusto ko nang mag-enjoy or Mm. yung mga hindi ko nagawa noon, like pwede ko munang gawin ngayon kasi mag-graduate na ako next year. Tapos Mm. after graduate ko, magti-training or something na mag-apprentice na ako. Mhm. So like ngayon, mas naisip ko na mag-enjoy muna habang kami. Mm. Or pwede bang mag-enjoy habang kami? Mm. Pero para sa kanya, bawal. Oo. Baka naman control lang. O pinagbabawalan mo na ba talaga, Kath? Or kontrolin mo lang rin, Ryan? Ganun ba yon? Yun yung sana yung point ko na Mm. sana makontrol niya or mabalance niya Yes. ba yung Mm-mm. responsibilities niya din. Ganon. Mm. 'Di ba? Baka mali lang kasi yung pagkakasabi o pagkakaintindi rin minsan. Kaya 'di ba, pagmumulan talaga ng tampuhan. Pero kayo ba dalawa sa tingin ninyo ay maayos naman itong kaunting gusot sa inyong relationship? Willing ba kayo na mag-adjust para mapagbigyan ang isa't isa, Ryan and Kath? Yes po, willing po ako. Mm. Actually po, kami kasi after noon like mga 1 month din po kami na hindi okay, Nako. like away bati mga, pero after naman noon he makes away naman po na maging okay po kami. Oh, ayan. So ibig sabihin, hindi naman nagkakasawaan kasi alam nyo, yung iba sabihin na natin mas bata nga kayo, 7 years ago. Sabihin na natin medyo dumaan din yung relationship doon sa medyo mga immature na phase. Ayan, napagdaanan nyo yan. Pero nakalampas kayo kahit papaano. 'Di ba? Ngayon nga, graduate na, nagtatrabaho na si Kath at si Ryan naman, graduating na rin next year. So at yung mga simpleng mga pag-aaway na ganyan o pagtatampuhan ay masusolusyonan, okay na okay yan. Kaya hindi ko na patatagalin pa, ano ang inyong kasagutan para sa ating HEART? Ha? Ryan, pagka ikaw, parang si Ryan ang sasagot. Pagka sinagot mo to, kailangan panindigan mo, pare. Walang masama ha kung gusto mag-enjoy, pero ano lang rin, kailangan bantayan mo yung sarili mo. Hindi kailangan yung kapartner mo nagbabantay sa'yo. Lalo na yung kapag sinasabi natin sa sarili natin, gusto ko muna mag-explore. Malawak yan, yung pag-explore na yan. Sabi mo nga gusto ko munang enjoy ang oras para sa barkada. Gusto ko munang i-enjoy ano ba ang lasa ng bawat brand ng alak. Kung hindi ka kung gusto mo yan, gusto mong tikman Ayan, gusto ko pa kung papaano ba yung mase. Hindi ko pa na ma-master yung pagmase sa bilyar at yung iba't ibang tumbok. Yan yung mga ganyan. Pero alam mo, meron din kasi baka mahila ka naman. Yun din yung nakakapag-alala. Doon sa ibang klase naman ng pag-explore. Baka may ibang tao na ma-explore tayo dyan. Kaya ingatan at panindigan ang iyong magiging sagot dito sa ating tanong. So, HEAR or T? Para sa akin po, A. A. Approve. At approve naman kay Kath? Yes po. Naniniwala ka naman. 7 years kayo magkasama. Kapag sinabi ba ni Ryan, talagang naniniwala ka rin. Ginagawa niya yan. Opo. Kasi yun ang mahalaga. Diba yun ang mahalaga? It only shows na kapag sinabi niya, hindi lang yun yung pangako kay Kath, kundi pangako mo rin, Ryan, yan para sa sarili mo. 'Di ba? To keep the relationship alive. Mahirap yung katulad nga niyan, sabi mo nga, 'di ba, kaya nga nag-umpisa yung tampuhan ninyo dahil direktang sinabi naman itong si Ryan na, hindi, gusto ko muna mag-explore, barkada, inom, laro, bilyar, 'di ba, mga ganyan. Direkta niya sinabi sa'yo. Pero at least ngayon, na-call na yung attention niya, na-enjoy naman na siguro yung panahon. Iko-control lang. Meron pa rin, di ba? May oras pa rin sa barkada. Huwag naman yung 0 na 0. Kailangan nyo yan. Kahit ikaw naman, Kath, di ba? At mas maganda niyan, Ryan, pagka may pagkakataon, isama mo itong si Kath
doon sa paglabas-labas ninyo, sa paglalaro mo. Alam mo ako mas gumaganda ang tikada ko kapag ka nandun yung jowa ko eh. Pati yung yung plangketa. Oo, mas gumaganda yung plangketa ko sa bilyar. O kapag ka nandyan si jowa, parang ang pogi mo sa tira, kahit hindi ma-shoot, masaya ka eh. Oo, 'di ba? Tama ba 'yun, Ryan? Oh, pagka kasi mga tropa mo lang na i-shoot mo na. Lolokohin ka pa, sabihin, ay, tumapyok. 'Di ba? Tumapyok, chamba. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Ganun yung sasabihin, wala 'yun, lucky shot lang 'yun. Okay. Maraming salamat sa inyo, Ryan and Kath. At sana nga ay magtuloy-tuloy pa ang inyong love story. At buti naman, sa edad nyong yan, ay natututo kayo na marisolba yung mga maliliit na problema ng magkakarelasyon. Thank you po, Kuya Poy. Thank you po, Kuya Poy. Maraming salamat din sa inyo sa pag-share ng inyong kwento dito sa ating programang H2H, Heart to Heart. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.